Hi guys! Ngayong araw nga itutuloy ko na yung aking ginagawang kubo. Ilang araw nga pala tayong hindi nakagawa dito sa ating munting kubo. Dahil nga hindi lang sa paggagawa ng kubo ang aking mga ginagawa. Minsan meron din tayong mga kailangang asikasuhin ng mga bagay-bagay. At dahil hindi tayo nakagawa, hindi rin tayo nakakapag-upload ng video. Kaya naman ngayon, samahan nyo ako. Let's go! Dahil nga dun sa huling video ko, tapos ko na yung mga upuan. Kaya naman ngayon, gagawin natin ay yung mga sandalan. Lalagyan ko nga pala ito ng konting design. Hindi ko alam kung kakayanin ko, pero try ko pa rin ang best ko. Sabi ng iba, sa gantong kawayan daw, mas matibay kung pakong kawayan ang iyong gagamitin. Hindi ako sure, pero para sa akin, mas matibay din naman yung ganon. Comment nyo nga kung ano ba talaga ang mas matibay. Pakong bakal ba o pakong kawayan? Hindi rin pala talaga kadali ang paggagawa ng kubo, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Sobrang matrabaho, lalong-lalo na yung paglilinis ng kawayan. At dahil nga first time ko lang gumawa ng kubong kawayan, hindi na talaga maiiwasan na mainip. Kaya nga minsan, hindi ko rin talaga maisip, nakakausap ko na pala ang aking sarili. Pero syempre, normal lang naman siguro yun, lalong-lalo na kung kapag nag-iisa ka lang gumagawa, di ba? At dito nga sa part na to, ay kinabit ko na ang aking ginawa. Ginamitan ko nga pala ito ng pakong kawayan. Mas mainam nga po pala sa gantong sitwasyon, ay gawin mo muna o buuin mo muna sa baba bago mo isalpak, para po hindi ka mahirapan kapag sakaling ikakabit na. Nung natapos ko na ngayon ay dito nga ay ginagawa ko na rin yung sandalan sa may papag, para po sakaling may gusto man mahiga o pwede rin maupo. Sa totoo lang, first time ko lang din gagawin ng paggawa ng kubo. Pero dahil sa kakatingin ko at kakakuha ng diskarte sa mga gumagawa, ay ngayon sinusubukan ko na rin gumawa ng aking sariling design. Yun po talaga ang pinakasikreto ko, yung matuto sa iba, para kung sakaling gusto ko mang gawin, at least kahit papano, meron na akong matutunan kahit konti. At nung natapos ko na nga ikabit yung sandalan, eto na po ang kanyang kinalabasan. Isang patunay na hindi naman talaga lahat ng bagay ay madaling kuhain. Kailangan paghirapan mo rin. Nakakatuwa lang inisipin na kahit first time mo pa lang itong ginawa, ay maganda pa rin yung kinakalabasan. Sa mga gusto nga palang maging updated sa aking mga ginagawa dito sa aking munting kubo, ay wag mo sanang kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. Pakipollow na rin ang ating page. Hanggang sa muli, paalam!